Una sa lahat, sa pulsa video, bus, nabangga at nakaladkad ng tren. Mahigit 4 ang sugatan habang 5 ang kritikal. Ang buong detalye kung na aksidente yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, ilang lugar sa Cavite, halos buong araw walang tubig kung kailan grabe pa naman ang init. Mahigit 20 barangay sa Cebu City isinailalim sa state of calamity dahil din sa mainit na panahon. sunog sa boundary ng Las Piñas at Parañaque sumiklab ngayong gabi. Inuman session ng mga lalaki sa Davao City na uwi sa Rambulan. Ang punot dulo niyan, alamin. Dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte magkaiba ng sinasabi tungkol sa umano'y gentleman's agreement sa China. Sa Frontline News Abroad, babaeng nagsha-shopping sa China, biglang nilamon ng gumuhong sahig. At Catherine Bernardo ibinahagi ang kanyang journey sa pag-move on at pagpapatawad. Ang inyo pong napapanood ay ang sunog na sumiklab ngayong gabi na damay ang mga bahay sa boundary ng Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas at Barangay San Isidro sa Parañaque. Mag-alas 7 nang magsimulang kumalat ang apoy at hindi pa rin po yan naapula hanggang sa mga oras na ito. Naroon pa rin sa site ang mga bumbero. Pahirapan na pagresponde dahil sa masisikip na bangketa kung saan idinaan ang mga host. Wala namang tigil ang pagpapaalala sa mga residente na agad nang lumikas. Baka naman po hindi napapansin, sobrang init ngayong araw. Isinailalim tuloy sa state of calamity ang ilang barangay sa Cebu City habang suspended naman ang klase kanina sa Metro Manila. Mainit na nga ang panahon, lalo pang tumatagaktak ang pawis ng mga taga Cavite dahil halos buong araw silang walang tubig. Nasa frontline na balitang yan si John Arowa. Tuyong ilog at meron ding nilulumot, bitak-bitak na lupa at lanta ang mga pananim. Ganyan ang sitwasyon sa ilang barangay sa Cebu City dahil sa tindi ng epekto ng El Nino. Pati mga hayop, apektado. Daan-daang libong piso na ang halaga ng pinsala sa lungsod. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City. Idiniklara na rin ng lokal na pamahalaan ang krisis sa tubig. Magpupulong ang LGU kasama ang Metro Cebu Water District para pag-usapan ang issue. Sa ngayon, nagsimula ng migrasyon ng tubig sa mga barangay na apektado. Hili-hilirang drum at water containers ang pinupuno nila. Naglagay na rin ng mga makina ang lungsod sa ilang tabing ilog para mainom ang tubig. Wala ring tubig ngayong araw ang maraming barangay sa Cavite. Hindi bababa sa 20 barangay ang nakaranas ng rotational water interruption simula noong March 25. Higit 10 oras ang tinatagal nito. Si Effie Pamintuan napupuyat daw sa pag-iipon ng tubig. Madalas daw na maghahating gabi na kung bumalik ang supply ng tubig sa kanilang barangay. Pag maglalaba, tulad po niyan sa washing machine, titigil talaga kasi hindi masisira yung washing machine, hindi nag-aakyat ng tubig, ganun po. Tiis po talaga. Ayon sa Maynilad, bunsod ito ng bumababang supply ng tubig dahil sa taas ng demand ngayong tag-init. Ngayong gabi rin naman, bumalik ang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Dahil naman sa matinding init, hindi na required ang uniform sa Jose Fabilla Memorial School sa Mandaluyong sa sobrang init. Kapag patak ng alas 12 hanggang alas 3 kasi yung last class, yun na yung oras na sobrang init. So yung mga bata, inaantok na tas sobrang init, mas mahirap pong ikot yung kanilang attention.
Dahil sa matinding init, naglagay na ng mga water dispenser sa kada classroom. Ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao napilitan na magsuspende ng face-to-face classes ngayong araw hanggang bukas. Kabilang ang Isabela, Silay City, Hinubaan, Ibimagaluna at Bago City sa probinsya ng Negros Occidental. Nagkansela na rin ang face-to-face classes sa preschool to senior high school sa Bacolod City, Iloilo City at Rojas City sa Capiz. Sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato, nagpatupad ang localized suspension ng afternoon session ng face-to-face classes sa lahat ng antas hanggang sa April 15. Paalala ng Pag-asa ngayong tag-init, hanggat maaari, iwasang lumabas, uminom din ng tubig para iwas dehydration. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Uminit naman ang ulo ng mga motorista sa EDSA. Matinding traffic kasing sumulubong sa kanila dahil sa mga road repair na sinimulan nitong Semana Santa pero hindi po natapos. Nasa front end balitang yan si Shyla Francisco. Ganito katinding traffic ang sinuong ng mga motorista ngayong araw sa kahabaan ng EDSA. Bumper to bumper ang mga sasakyan. Malayong malayo sa kung gaano kaluwag ang EDSA nitong weekend. Ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagsikip ng trapiko ngayong araw, ang mga hindi pa tapos na pagkukumpuni sa ilang bahagi ng kalsada sa EDSA. May mga inilagay kasing harang sa bawat road repair work. May ilang pinatutuyo na lang ang semento, pero meron ding iniwang nakatiwangwang lang ang hukay at lupa. Kaya ang ilang motorista hindi maitago ang pagkayabot sa traffic. Nakakainis talaga kasi magastos sa tigas. Sana matapos nila yung kagad para bawas-bawasan naman yung traffic. Para sa hindi experienced na rider, takaw disgrasya siya kasi expected mo na open yung lane. Ayon sa MMDA, dapat tapos na lahat ng roadworks kaninang alas 5 ng madaling araw. Pero hindi nasunod ang deadline. Kaya nasa 24 na hukay ang hindi pa natatakpan dahil sa pag-i-install ng fiber optic. Ang kanilang explanation, which I don't believe, at hindi po justifiable, ay nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang. Ayon sa MMDA, hindi ito proyekto ng DPWH, kundi ng dalawang private contractor. Sa paniwanag po ng Globe kanina, in effect, ang talagang contractor nito ay yung HGC Global Communication na magsusupply naman sa kanila. After mahukay ito, malatag yung fiber optics, in effect, bibilin lang po nila. Pero pinag-aaralan po natin kung ano yung mga liabilities ng mga parties. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang private contractor na Arling Corp.ph Corporation dahil sa abalang idinulot ng mga iniwan nilang proyekto sa EDSA. Ginagawa na raw nila ng paraan para agad na matapos ang mga road repair. Giit ng MMDA, pagmumultahin ng private contractor na nag-install ng fiber optic sa EDSA. 50,000 pesos ang multa kada araw sa isang hukay kapag hindi natapos ang roadwork sa itinakdang schedule. Pagbabayarin din ang dagdag na 20,000 pesos kada hukay dahil sa hindi paglalagay ng traffic marshal. Sa ngayon, tatakpan muna mga butas sa kalsada, lalo't na pag-alamang hindi ito pasok sa standard ng DPWH. Posible namang abuti ng 3 araw ang pagsasaayos sa mga binakbak na daan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Pumaliktad sa gitna ng kalsada ang isang kotseng sumalpok sa Police Mobile sa Sampaloc, Maynila. Kaliwat kanang aksidente rin sa Baguio ang naitala nitong Semana Santa. Narito ang report. Pahirapan ang paghila sa kotseng ito matapos bumalandra sa gilid ng kalsada sa Baguio. Nahirapan din ang mga rumesponding pulis sa pagtutulak sa tumagilid na sasakyang ito sa daan. Ilan lang yan sa mga naitalang vehicular accidents sa City of Pines nitong katatapos lang na Semana Santa. Sa datos ng Baguio LGU, umabot sa 27 ang mga naaksidenteng sasakyan sa lungsod mula noong March 23 hanggang kahapon, March 31. Bahagyang tumaas daw ito kumpara sa mahal na araw noong nakaraang taon.
Ang posibleng dahilan daw niyan, mas marami ngayon kasi nga yung madulas na daan is cause nung yung ambon-ambon lang. Hindi niya binuhos yung ulan. So kahit anong preno mo dyan, pag kanyan, dudulas at dudulas yun. sa Maynila naman, isang kotse at isang police car ang naggabanggaan sa Sampaloc, Maynila kaninang umaga. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang kotse at nawasak naman ang harapan ng police car. Ayon sa Manila Police District, wala namang nakainom sa dalawang driver ng sasakyan. Sadyang blind spot daw ang naturang lugar. Wala namang nasaktan. Agad ding naialis sa mga sasakyan sa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kabilang insidente ng pamamaril naman ang naitala sa Metro Manila at iba pang mga probinsya. Kabilang po dyan ang isang rider na malapit ang binaril sa Pasay City. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakaparada sa gilid ng kalsada ang rider na ito sa Barangay 66 sa Pasay. Maya-maya pa, dumating ang isa pang motorsiklo na may sakay na 2 lalaki. Saglit na nag-usap ang tatlo nang biglang bumunot ng baril ng katambay na rider. Pinaputokan niya ang angkas ng isa pang motor habang nakataks naman ang kasama ng biktima. Bulagta na sa kalsada ang biktima pero muli siyang binaril ng gunman. Kinilala ang biktima na si Josh Antonio. Ayon sa Pasay City Police, magkakilala sina Jan at ang suspect. Tinitingnan ang anggulo ng pamamaslang ang onsehan sa droga kung saan posible raw na hindi nagbayad ng biktima. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Nakaratay sa ospital ang babaeng ito matapos nakawan at barilin ng isang holdupper sa sinasakyan niyang jeep sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Jenelita Salvador. Hindi pa siya makapagsalita dahil sa sugat sa kanyang leeg. Base sa investigasyon, kaharap lang ni Jenelita ang holdupper sa jeep. Bigla na lang hinablot ng kawatan ang gintong kwintas ng biktima at saka siya binaril sa leeg. Ang sinasakyang jeep na raw ang nagatid sa kanya sa ospital. Napag-alaman namang peke ang kwintas. Pinaghahanap pa ng mga pulis ang holdupper. Nananawagan naman ng tulong ang mga kaanak ni Jenelita para sa kanyang gastusin sa ospital. Isa ang patay nang mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng search warrant sa Nasugbu, Batangas. Kinilala ang napatay na si Engracio Samontesa. Ayon sa Nasugbu Police, sisilbihan sana si Samontesa ng warrant para sa kasong illegal possession of firearms sa kanyang bahay. Nang bigla siyang nagpaputok ng baril at ang dalawa niyang kasamahan na sina Ryan J. De Ocampo at Darlito Diones. Gumanti rin ng putok ang mga pulis hanggang sa napatay si Samontesa. Naaresto naman ang 2 pang lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nauwi sa rambulan ng inuman ng grupo ng mga lalaki sa harap mismo ng Davao City Hall. Ang pinagmulan ng away, agawan sa babae. Nasa Frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa isang viral video, kinukuyog ng 5 lalaki ang isa pang lalaki sa harap mismo ng Davao City Hall noong March 24. Pinaulanan siya ng suntok at palo. Sinubukan pa niyang tumakbo pero hinabol pa rin siya ng grupo hanggang sa napasalampak siya sa kalsada dahil sa walang tigil na pambubugbog. Sa puntong ito, nasa pool din sa video ang isa pang lalaking binubugbog ng parehong grupo. Napasubsob din sa semento ang lalaking yan. Maya-maya, dumating na ang mga pulis at nahuli ang 5 sangkot sa pambubugbog. Base sa investigasyon, lasing at galing sa bar malapit sa City Hall ang mga nagsuntukan. Ang punot dulo umano ng gulo. Isang babae sa loob ng bar na pinag-iinuman nila. Lasing na sila lahat. So, nagkainitan na. Nag-agawan siguro sa isang babae. Isang araw ding ikinulong ang grupo bago pinakawalan. Hindi na kasi nagsampa ng reklamo ang 2 binugbog ng grupo. Pero, desidido ang mga pulis na ituloy ang reklamong alarm and scandal laban sa 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Paglaban sa cybercrime, terorismo at sa krimen, yan po mga binili ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong PNP Chief Romel Marbil. May 3 bagay din daw na pagtutunan ng pansin ang bagong hepe ng PNP. Nasa Frontline na balitang yan, Maricel Halili. Police General Romel Francisco Dayalig Marbil, ODA 00826, is designated as the Chief Philippine National Police effective. Ito ang inanunsyo sa change of command ceremony kanina sa Campo Crame
Kasunod ng pagreretiro ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang ika-29 na hepe ng Philippine National Police. Desyembre nitong nakaraang taon pa sana magreretiro si Acorda nang tumungtong siya sa retirement age na 56. Pero in-extend siya ni Pangulong Marcos hanggang kahapon, March 31. At kanina nga, itinalaga na ang kanyang mista na si Police General Romel Marbil bilang kapalit niya. I hereby assume the position as Chief Philippine National Police effective April 1, 2024, and I sign. Graduate ng Philippine Military Academy Class of 1991 si Marbil. Bago siya italaga, hinawakan muna niya ang PNP Director for Controllership at nagsilbi bilang Regional Director ng Police Region Office 8 at hepe ng Highway Patrol Group. Sabi ni Marbil, 3 bagay ang pagtutuunan niya ng pansin sa kanyang termino, ang pagbibigay ng dekalidad na liderato, pagpapanatili ng kaayusan at pagbabalik tiwala ng publiko sa mga pulis. Mahusay, matatag at maaasahan na kapulisan. This is our promise and commitment to our country as we undertake the internal and external changes necessary to improve our services to you. Bili ni Pangulong Marcos kay Marbil. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. Kasabay niyan, kinilala rin ni PBBM ang mga kontribusyon ni Acorda sa PNP. Kanina, ginawa ni Acorda ang pinakahuli niyang inspection of troops bilang PNP chief. Kapansin-pansing sinamahan pa siya rito ng second in command na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Sa memong ito ng Malacanang na inisyu noong March 27, itinalaga pa si Peralta bilang officer in charge ng PNP na nagsimula kahapon, March 31. Kasama pa nga ang pangalan niya sa program ngayong umaga. Pero di pa man nagiinit bilang OIC, nagtalaga na ng bagong PNP chief ang Pangulo. Sa Pebrero ng susunod na taon, maaabot ni Marbil ang mandatory requirement age na 56. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Magkaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan.
that's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas laban sa China, partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isasakatuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, sahig ng shopping mall sa China biglang gumuho. Babaeng nagsha-shopping nahulog. Mahigit 4 na po sugatan sa bus na nabangga at nakaladkad ng tren. At Catherine Bernardo, nasa bagong chapter na raw ng buhay matapos ang breakup nila ni Daniel Padilla. At babalik pang Front 99. Ang inyo pong napapanood ay ang biglang pagguho ng sahig sa second floor ng isang mall sa Jiangsu, China. Tila nilamon ng lupa ang isang babaeng nagsha-shopping. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng sinkhole sa lugar. Natrap dyan ang babaeng shopper at isang trabahador ng department store. Na-rescue sila pareho, bagamat pareho ring nagkasugat. Milyon-milyong pisong halaga ng langis ang ninakaw umano ng mga mismong magde-deliver sana nito sa Batangas. Nangyari raw ang nakawan sa gitna ng dagat. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Huwebes noong nakarang linggo, nansalakay ng Maritime Police at PCG ang motor tanker vessel na ito na nakadoong sa Navotas Port. Dumaong kasi ito sa pantalan na hindi nagbibigay ng mga angkop na dokumento sa mga otoridad. Nagreklamo rin ang isang importer ng diesel mula sa Malaysia na hindi pa dumarating sa oil depot sa Batangas ang pinakarga niyang diesel sa nasabing barko. 700,000 liters o 36 million peso ang halaga ng shipments. Pero nang inspeksyonin, wala na ang kargang diesel ng barko. Lumalabas sa investigasyon na ninakaw umano na may-ari ng barko at mga tripulante nito ang shipment ng diesel. Tumanggi muna magpa-interview sa media ang kapitan ng barko, pero pag-amin daw nito sa PCG, inutusan sila ng may-ari ng barko na ilipat sa ibang barge ang kargamento habang nasa dagat na sakop ng Mindoro. Para hindi mabisto, sinabi raw na may-ari ng barko na nasiraan ang motor tanker. Siningil pa nila ang may-ari ng shipment ng 4 na milyong piso. Ipambabayad umano ito sa Philippine Coast Guard na ihila sa kanilang barko. Pero mariing itinanggi ng PCG na nasiraan ang nasabing barko. Hindi rin daw sila naniningil sa mga na-rescue nilang vessels. Magre-respond po kami without a cause. Ang nangyayari dyan, dun sa mga area na madalas yung malakas yung alon, kung nadidistress yung vessel, immediately sir, ang dapat na gawin ng kapitan dyan is to make a radio call to the nearest Coast Guard station. Pinaghahanap pa ang barge na pinaglipatan ng ninakaw na diesel. Inaresto naman ng Maritime Police ang kapitan at 2 crew ng motor tanker. Sinampahan na sila ng reklamong theft, pati na rin ang mag-asawang may-ari ng vessel. Sinampahan din ng kasong administratibo ang mga may-ari ng barko dahil sa mga kulang na papeles. Kiniklaim ng kapitan na galing daw sila ng Palawan at yun yung last port nila. But unfortunately, wala siya na-present at that time ng kanyang clearance from that last port. So isa na yun po sa mga violation niya and other violation for safety including po yung sa aming maritime environmental na compliance. Isinailalim muna sa hold order ang barko habang gumugulong pa ang investigasyon. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang may-ari ng vessel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakumpiska ang mahigit 212 million pesos na halaga ng shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Natagpuan ang mga illegal na droga sa parcel na galing New Jersey sa Amerika. Idineklarang naglalaman ng mga router ang parcel. Pero nang idaan sa X-ray at K9 inspection, nagpositibo ito sa droga. 29 na plastic packs ng shabu ang nadiskubre sa kargamento. Ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng mga otoridad sa Port of Clark mula noong 2020.
Ngayong mas tumitindi ang init, mas dumaraming gumagamit ng mga aircon pampalamig. Yun nga lang, siguradong tataas ang bill sa kuryente. Ang ilang tipid tips sa paggamit ng mga aircon, alamin sa Frontline Report ni Jenny Don. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, bukas ang aircon ng barbershop na ito dahil sa tindi ng init. Pinalitan ng araw nila ng bago ang aircon at sinisiguro rin nilang malinis lagi ang filter nito. Linggo-linggo po, nilinisin namin yung filter para hindi madumi. Kasi pag gugupit kami, pag mulang aircon, mainit. Dumidikit-dikit lang yung buhok, mahirap tanggalin yun. Yun lang. Para malakas din. Para pumapasok din yung customer. Sina Lola Lloyda naman, sa gabi binubuksan ang aircon. Diskarte na lang nila para makatipid sa kuryente. Sama-sama silang matutulog sa kwarto. Doon lang namin bubuksan ang aircon. Tapos pagising ko naman ng 4 o kaya kung sino yung maagang babangon na bata. Pag nakita namin wala na yung isa na lang natitira, ventilador na pinagagana ko. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Salariaga, tumataas ng 10 hanggang 40% ang konsumo sa kuryente tuwing tag-init. Payo ng Meralco sa mga consumer, tiyaking malinis ang filter ng aircon. At kung maaari, 2 hanggang 3 beses sa isang buwan ito linisan. Kasi once yung makina nun, yung compressor nun, inefficient, sabihin na natin na mas madumi pa, hindi maka-function according to how it is supposed to function, malakas na ang konsumo niyan. So, mas malakas ang konsumo niyan, mas tataas yung per kilowatt hour use mo per hour. And that will lead to, obviously, higher electricity bills. Pagbukas din ng aircon, huwag agad itodo sa pinakamababa ang temperatura nito. 25 degrees instead of kadalasan 18, 19. Hindi kasing lamig ng doon sa mga temperaturang huli na binanggit ko. Pero kahit papano, meron kang savings. Lumalabas kasi na yung optimal use ng temperature for comfort and cooling and for cost is really 25 degrees. Alam po ninyo, by doing this, you can save over 1,000 pesos a month. Isa pang tipid tip, maglagay ng blinds o makapal na kortina sa mga kwarto para mabawasan ang init na pumapasok sa loob. Kasi kung may heat na pumapasok dahil sa araw, naka-aircon ka, nadidiminish yung lamig. Double time yung trabaho ng compressor. So, sayang. Maganda may kortina o blinds. Higit sa lahat, dapat sakto ang horsepower ng aircon sa laki ng kwartong paggagamitan nito. Alamin ang square meter ng kwarto para malaman kung gaano kataas na horsepower ng aircon ang kailangan para rito. Meron din yan yung energy efficiency rating na o energy efficiency factor. Yung yellow na sticker, makikita mo doon, the higher it is, the better. Hindi rin daw totoong nakakatipid kung patay bukas ang aircon. Mas maigi raw kung mag-set na lang ng timer. Optimal use ng aircon is to use it na tuloy-tuloy, but try and put a period or a duration. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Magpapatawad pero hindi ibig sabihin ay pwede kang bumalik. Yan ang say ni Catherine Bernardo na naka-move on na raw sa breakup nila ni Daniel Padilla. Narito ang report. Fully healed at living in her new chapter na si Catherine Bernardo matapos silang maghiwalay last year ni Daniel Padilla. Yan ang inamin niya sa panayam ng Mega Magazine kung saan siya ang kanilang April cover. Ang tema, it's all about self-love. Say ni Catherine, nakatulong sa kanya ang healing process ang pagbalik tanaw kasamang ilan sa mga mahal niya sa buhay. Nitong March 26 lang na i-celebrate ng aktres ang kanyang 28th birthday sa isang yacht party kasamang ilan niyang kaibigan. Mapapansing looking fresh at blooming dyan si Kat. Pag-amin naman na aktres, naranasan din niya lahat ng klase ng sakit kasunod ng hiwalayan nila ni DJ. Pero tuloy lang daw ang laban, kaya sinikap din ni Catherine na hindi maapektuhan ang kanyang trabaho. Ayaw niya rin daw magmukhang pa-victim sa breakup.
Share pa ng A Very Good Girl star, mas nag-focus na lang siya sa brighter side kasama ang mga taong nagstay sa tabi niya. Nagpaka-busy rin daw siya para mag-heal. Bukod dyan, natanong din ng aktres tungkol sa salitang forgiveness o pagpapatawad. Paliwanag ni Catherine, kahit nagpatawad na siya, hindi ibig sabihin nito ay pwede pa rin magstay ang nanakit sa kanya. For peace of mind lang daw ang pagpapatawad. And it doesn't mean na pwede kang bumalik. Quote, unquote. Last November lang nang kumpirmahin ni na Catherine at Daniel na hiwalay na sila. Pero sa nasabing panayam ng magazine, gumaan at healed na raw ang aktres nitong February. Yan muna ang ating showbiz update. May chichika pa ako mamaya. Susunod sa pool sa video ang pagsalpok ng tren sa isang bus sa Cambodia. 7 menor de edad sugatan matapos pagbabarilin sa Indianapolis sa Amerika. Monster at TXT. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Hassle na, dagdag gastos pa. Problemado tuloy ang libu-libong commuter sa pagsasara ng bahagi ng PNR. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ngayon ang unang Lunes, nasarado na ang ruta ng PNR mula Governor Pascual hanggang Tutuban Station sa Maynila at Tutuban hanggang Alabang Station sa Muntinlupa. Dahil dyan, napapagastos sa pasahe ang mga estudyanteng papasok sa eskwelahan. Gaya na lang ni John Michael. Siyempre nalungkot, no? Yung dosing pamasahe mo from Bicutan to Santa Mesa, yung Santa Mesa kasi yun yung Santa Mesa Station, tawid ka lang, school na namin, no? 12 pesos lang, tapos siyempre ngayon, ewan ko papunta pa lang, parang almost papunta pag walang PNR, 80 pesos yung ano eh. O, tapos pauwi pa, magkano, parang 80 pesos din ata. Pati ang gurong si Ana Marie de la Cruz, umaaray sa pasahe. Malungkot din kasi lalaki yung pamasahe namin. Lalo na ako, teacher ako. Ang sakit na nga sa bulsa, hassle pa para sa mga commuter. Everyday po kami nagbabiyahe na pabalik-balik. Kaya parang nalungkot po kasi pag sa biyahe, hassle po masyado. Wala po kaming choice. Sa kabila niyan, meron namang mga augmented bus na pwedeng sakyan ng higit 20,000 apektadong pasahero ng PNR. Alas 5 ng umaga ang first trip at 9 PM naman ang last trip ng mga bus. Ilang bus stops ang pwede masakyan ng mga pasahero. March 28 pa nagsimula ang alternatibong bus routes. 5 taong nakasara ang rutang Alabang Patutuban ng PNR para bigyan daan ng construction ng 147 km North-South Commuter Railway Project o NSCR. Sa 2028 o 2029 ito target tapusin. Kapag operational na, kaya na nitong maghatid mula Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga sa loob lang ng 2 oras. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Frontline News Abroad, sa pool sa video ang pagsalpok ng tren sa isang bus sa Cambodia. Mahigit 4 na po ang sugatan. Nato report. Sa kuha ng CCTV na ito sa Cambodia nitong umaga ng Biyernes Santo, makikita ang isang bus. Maririnig din ang busina ng paparating na tren. Dahan-dahan ang takbo ng bus patawid ng Riles nang biglang nabangga at nakalagkad ng tren ang local tourist bus. Agad namang rescue sa vehicular accident ang mga residenteng nakakita ng pangyayari. Makalipas ang ilang minuto, dumating din ang mga pulis. Nakapagpreno agad ang driver ng tren pero nabangga na niya ang bus. 45 pasahero ang sugatan. 5 sa kanila nasa critical ngayong kondisyon at agad isinugod sa pagamutan. Papunta sana sila sa mountain resort para roon mag-holiday. Nakaligtas ang bus driver pero tumakas siya. Patuloy naman ang mga pulis sa pagtugis sa driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Walang habas na namang pamamaril sa Amerika. Ngayon, 7 menor de edad ang tinamaan. Ayon sa pulisya, nasa edad 12 hanggang 17 ang mga biktima. Nangyari ang pamamaril nitong Sabado sa downtown Indianapolis. Umalingaw-ngaw na lang daw ang sunod-sunod na putok ng baril. Pagdating ng mga otoridad, nakita nila ang mga biktima. Isa sa kanila ang malubha ang dagay. Tingin ng mga pulis, hindi nag-iisa ang gunman. Blanco pa ang pagkakakilanlan sa mga salarin at kung ano ang kanilang motibo.
At isang parke sa Amerika inulan ng marshmallow. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Magkukwit na raw ang American rapper and singer na si Lizzo kasunod ng mga pambabash sa kanya online. Sa kanyang pahayag sa Instagram, napagod na raw siya sa kakasangkot sa kanya sa iba't ibang issue. Gusto lang naman daw niya magpasaya gamit ng kanta niya. Pero parang hindi raw ito ang gusto ng mundo. Lagi na lang din daw siyang sinasabihan ng kung ano-anong kasinungalingan at pinagtatawanan dahil sa kanyang itsura. Kaya sabi niya, I didn't sign up for this and I quit. Quote unquote. Hindi naman malinaw kung sa SOCMED o sa music industry na siya hihinto. Pinost ito ni Lizzo ilang araw lang matapos punahin na abogado ng kanyang former backup dancers ang pagpunta niya sa isang fundraising event. Inakusahan kasi siya last August ng sexual harassment at pambabody shame sa mga backup dancer, pero itinanggi rin yan ni Lizzo. Sa K-pop naman, kumpleto na finally ang grupong Baby Monster sa bago nilang music video na Sheesh. Yan at iba pa sa report na to. Heads up naman sa mga ELF. Ikakasal na si Super Junior main vocalist Ryo Wook at former Tahiti member Ari. Mismo nga Suju member ang nag-anunsyo niyan sa isa niyang handwritten letter. Sabi ni Ryo Wook, matagal na raw niyang itong pinag-iisipan kasama pa ang kanyang co-Suju members. Kaya naman napagdesisyonan na ng K-pop star na magpakasal sa May. Nagpasalamat naman si Ryo Wook sa mga sumuporta sa relasyon nila ni Ari. Wala pa namang detalye kung anong araw sa May ang kanilang kasal. 2020 pa nang isa publiko ni Ryo Wook at Ari ang kanilang relasyon. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hindi po snow ang umulan sa isang park sa Michigan sa Amerika. Sandamakmak na marshmallows ang ibinagsak mula sa himpapawid. Yan ang Great Marshmallow Drop sa Catalpa Oaks County Park. 15,000 mga puting marshmallows ang isinaboy ng isang helicopter. Kanya-kanyang pulot at lagay sa basket ang mga bata. Taunang selebrasyon ito sa lugar para sa Easter Sunday. Ang twist, may katumpas na premyo ang mga marshmallow. Pag binagsak pang marshmallow sa helicopter, pupulutin ng kakainin mo pa. Napaisip din ako Dapat nun, baka naman meron silang plastic. Nakapack yun, yes, no? nakapack. Naka-sealed, no? Singles. Oh, yes. Ay, single. Ba't biglang single na punta usapan? Ano ba naman Ano yan? masasabi mo sa Ano ba naman sinabi ni yan? Catherine Bernardo Oo. kanina? Pag nagpatawad ay hindi ka na parte or pwede bumalik ulit sa... Ganito yan. Ang lahat ng tao pwedeng magkamali at ang Diyos ay nagpapatawad pero hindi dapat inuulit ang parehas ng pagkakamali. Second chances pwedeng ibigay, ang third hindi na. Ikaw ba may pinanggagalingan ka ba dyan? Parang meron na. Teka lang, I think overtime na tayo. Si Janio. At yan pong showbiz lingo. Yan pong 45 minutes pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.